I would just like to manifest that I support po the budget of the OVP. As a matter of fact, pwede po sana pag-aralan natin, review, yung binawas po na 39 million, baka pwede pong ibalik ulit. Because maganda naman po yung mga programa na ilatag po ng OVP. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Next is Senator Go. Salamat, Mr. Chair. I also hope we could accord parliamentary courtesy to the Vice President and approve her office budget swiftly. Mr. Chair, distinguished colleagues, and to Vice President Sara Duterte, good day. Mr. Chair, I just want to express my strong support for the proposed budget of the Office of the Vice President for 2026. As a proud Dabawenyo, I have witnessed firsthand the remarkable work of the Vice President when she was still the mayor of Davao City and when she became Vice President, and I sincerely believe Vice President Duterte's initiatives have been instrumental in helping this government uplift lives and promote the welfare of all Filipinos. Tiwala po ako sa ating Vice Presidente at sigurado po ako na nagagamit po ang pondo ng bayan sa tama. Sa totoo lamang po, matagal po ako nagtrabaho kay former President Duterte at naabutan ko po nung siya po ay naging Vice Mayor ng Davao, si Vice President Sara. Kung stricto po si dating Mayor, dating Pangulong Duterte sa panggobyerno, mas stricto po si VP Sara. At alam ko pong magagamit talaga ang pondo para sa pantulong sa ating mga kababayan kesa naman po napupunta lang sa flood control, nagatasan po ng ilang mapagsamantala. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng OVP na mga programang nagbibigay ng tunay na benepisyo sa ating mga mamamayan. From medical assistance to relief operations, educational support, pangkabuhayan programs at libreng sakay among others. Sa totoo lamang po itong libreng sakay ay atin rin po itong sinusuportahan in my own small way po. The Medical and Burial Assistance Program has assisted more than 187,000 beneficiaries when it was still given funding. In 2024, the OVP was able to distribute more than 144,000 to individuals in need. The Magnegosyo Taday program has given entrepreneurial opportunities such as livelihood assistance and training programs to various marginalized individuals and groups. The OVP has always stood ready to assist during disaster relief operations, having able to provide relief goods to disaster-stricken areas and assist more than 200,000 individuals. Nakikita ko rin po ito dahil ako mismo umiikot rin po ako sa mga tinatamaan po ng bagyo. The OVP also has the Libreng Sakay program which has served over 1 million passengers in Metro Manila, Bacolod, Cebu, and Davao. Ito po yung nabanggit ko kanina na atin pong sinusuportahan. Alright mga kababayan, so magkakaroon na naman tayo ng another reaction video dito nga po sa naging pagdinig sa Senate kanina. No? Ito nga po yung tungkol sa pag-review ng Senate Finance Subcommittee sa proposed budget po ng OVP ngayong 2026, no? Na nagkakahalaga po ng 902 plus million pesos na budget. So dito po mga kababayan, makikita po natin na suportado po ni Senator Erwin Tulfo at iba pang mga senador kagaya po ni Senator Bongo itong budget po ng OVP para po sa 2026. So sinabi din niya na sana po ay yung binawas po na 39 million nung nakaraan ay muling maibalik, no, dahil naniniwala po itong si Senator Erwin Tulfo na maganda po yung hangarin at naging programa ng OVP sa paggamit po ng budget. So ito pong mga nabanggit ni Senator Bongo, yung about sa medical assistance, libreng sakay, burial assistance, pangkabuhayan at educational support ay talagang nararanasan po natin yan. No? At in fact, ito nga pong libreng sakay mga kababayan ay personal ko pong nakita ito at talagang nagsasakay po yan magmula dito po sa Naik Cavite. Bumabiyahe po sila at nagpipick up po dito ng mga nagtatrabaho, yung iba estudyante. Alam nyo, napakalaking
tulong nito para sa mga empleyado and also sa mga estudyante na nakakapagbigay po ng libreng sakay dahil magmula kasi dito mga kababayan sa Naik Cavite, 90 pesos po ang pamasahe Naik to PTEX or PITX. So yung 90 pesos na yan mga kababayan, one way pa lang yan, no? So kung two way yan is 180 pesos. So imagine niyo yan mga kababayan kung simpleng manggagawa ka lamang na sumasahod lang ng minimum wage. So napakalaking cut sa kanilang expenses every day yung kanilang pamasahe, at sa mga estudyante din naman syempre may discounted price naman yung kanilang pamasahe, but also napakalaking impact pa rin po nito sa kanilang mga allowances, no? Kaya napakalaking tulong talaga dahil direktang natatanggap o nararanasan po ng ating mamamayan itong pagtulong po ng Office of the Vice President. And in fact mga kababayan, kahit po nung nakaraang budget, itong budget po ng 2025 ay limitado lamang po yung nakuha ng OVP, patuloy pa rin po na nakakapagbigay po ng serbisyo itong ating Office of the Vice President, and especially dito po sa mga pangkabuhayan and also dito sa medical assistance at mga relief goods nung nakaraang mga bagyo na sunod-sunod pong tumama dito sa ating bansa, no? Sa iba't ibang lugar nakapagbigay po ng tulong ng relief goods ang OVP. So hindi man direct na ito yung trabaho ng Office of the Vice President, pero kahit papaano mga kababayan, malaking tulong to, no? Kasi hindi lang basta DSWD yung nangangasiwa sa mga ganito, no? Yung mga tungkol sa welfare na usapan. Hindi lang DSWD o yung iba't ibang ahensya pa, no, maaaring tumulong din, no, yung Office of the Vice President o kahit ano pang ahensya ng gobyerno, makapagpaabot sila ng tulong, kasi hindi naman, aminin natin sa hindi naman talaga literally nare-reach out lahat ng mga nangangailangan. So sa tulong po ng OVP bilang ahensya ng gobyerno, talagang malaking bagay po mga kababayan na naaabot din po yung mga lugar na hindi na naaabot ng pamahalaan. So para sa akin mga kababayan, ito pong programa po ng OVP, halos lahat dito mga kababayan wala kayong itatapon. Dahil lahat ito ay mapapakinabangan talaga ng mamamayang Pilipino. Una na dito yung medical assistance, no, na talaga namang kinakailangan po talaga natin. Dahil alam naman po natin yung healthcare system natin dito sa ating bansa na hindi po siya maganda. Yung libreng sakay na nasabi ko kanina, malaking tulong din po yan sa ating mga kababayan at estudyante. Burial assistance para po sa ating mga kababayan na hirap po sa pera, lalo na yung mga kababayan natin na wala pong pampalibing at panggastos po para sa kanilang mga mahal sa buhay para ihatid po sa huling hantungan. At ito naman pong pangkabuhayan na na-mention po dito, ito po yung pagbibigay po ng livelihood sa ating mga ilaw ng tahanan, no, upang sila po ay makatuwang ng kanilang mga asawa upang makapag-generate po ng income para po sa kanilang mga pamilya, upang makapagtustos po sa pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Kaya para sa akin mga kababayan, dapat ito talagang mga proyekto na to, itong mga programa na to ang bigyang pansin, no, at bigyan ng mas malaking allocation ng budget, dahil ito po ay direktang napapakinabangan po ng mga tao, at hindi lamang po yung kagaya niyan na mapupunta lamang po sa flood control na talaga namang hindi natin napapakinabangan at talagang nakakapamerwisyo pa nga, no. At ito nga po yung maingay na pinag-uusapan hanggang ngayon, at nag-ugat na nga po ng iba't ibang protesta tungkol dito, no, dahil po sa pagkaka-booking ng maanumalyang paggamit po sa budget po ng Pilipinas, sa paggamit po ng kaban ng bayan na hindi naman po napakinabangan ng taong bayan. Ito nga po yung flood control scandal na napakalaking halaga po mga kababayan ng pera ng taong bayan ang nasayang at napunta lamang, no, sa individual na mga politiko na yung kanilang pamilya yung nag-i-enjoy at nagpapakasasa, samantalang yung nakakaraming Pilipino ang nagdudusa dito po sa nangyaring kapabayaan. No, tayo po ay nakakaranas ng matitinding pagbaha at yung ibang ari-arian pa natin ay nasira. Hindi pa tayo makapaghanap buhay ng maayos dahil sa mga sira-sirang kalsada, at masyadong bumabagal yung pag-unlad ng isang bansa kapag talagang napaka laki
ng kinukurakot at laganap ang pangungurakot. Kaya talagang dapat i-stop na to mga kababayan. Alam ko naman no, na hindi naman talaga natatapos yung korupsyon. Kahit sa ang bansa naman may korupsyon naman ang nanggagana. Pero dito talaga sa Pilipinas, grabe talaga no. Hindi mo talaga masikmura itong nangyayaring korupsyon dito. At talagang tila lantaran ang ginagawang panggagago sa atin ng ating gobyerno. Kaya hindi na dapat tayo yung makakapayag pa na tayo ay lolokohin pang muli, no? Lalo na itong 2026 budget ay kailangan nating bantayan. At sa mga susunod pa, no, talagang dapat i-liquidate nila yan at open yan in public para makita natin yung pumapasok at lumalabas. Bawat sentimo ay mahalaga sa atin dahil tayo ay mga taxpayer at kinakailangan natin malaman, no? At hindi kinakailangan isekreto yan, kailangan live nilang sabihin yan. At mag-imbestiga sila ng live, hindi yung, alam niyo yun, yung ano pa daw, hindi daw ibo-broadcast, hindi daw ila-live stream, nababalitaan niyo ba yung mga kababayan? So, hindi ako sang-ayon doon, hindi ako pabor doon dahil kinakailangan talaga malaman natin live, real time, kung magkano o sino yung mga salarin, sino yung mga kasabwat, sino yung mga naging kabahagi ng maanumalyang paggamit po sa budget ng ating bansa. So, muli mga kababayan, hanggang dito na lang muna itong ating reaction video tungkol nga po dito sa pagdinig sa budget po ng OVP at naway ito ay matapos na at magkaroon na po ng talagang pinal na desisyon ang ating Senado upang nang sa ganun ay makapagtrabaho na ng maayos ang Office of the Vice President. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.